I would like to personally congratulate you dahil umabot ka sa third and last success pattern. Okay? And also, I do hope na nag-take note ka sa previous training natin about the success patterns kasi importante to if we want to build success in life. So, yung pangatlong success pattern, yung pangatlo at panghuli, ito yung tinatawag na look for means, not excuses. Okay? So, meaning nun, maghanap ka ng paraan, huwag kang gumawa ng mga excuses. Okay? So, medyo mabigat siya kasi personally, it is for me. Kasi unconsciously, unconsciously or hindi natin nalalaman na may mga instances na hindi natin alam na naging excuse na pala para hindi natin magawa yung isang bagay. Kaya importante na i-build natin to sa sarili natin na kailangan natin gumawa ng paraan para gawin ng isang bagay, hindi gumawa ng excuses. Gaya lang na ngayon guys, natatawa na ako kasi ang sobrang lakas ng ulan sa labas. Pero nagbi-video pa rin ako ngayon, okay? Dahil gustong-gusto ko talagang i-share ang lecture na to, yung training na to. Kasi alam ko na napakahalaga itong topic. Okay? So again, yung third is look for means, not excuses. Successful people don't make excuses. Instead, they look for ways para masolusyonan ang mga problema nila. Okay? So maraming tao na gustong maging successful sa buhay, pero nag-give up agad sila dahil hindi nila naiintindihan itong last na success pattern na to. Kaya sila nag-give up. So they always ask themselves, bakit nagiging successful ang mga taong successful pero hindi nila nakikita ang mga sacrifices at pain ng mga taong iyon. Okay? Parang behind the scene. Okay? Kaya sila naging successful. Hindi nila tinitingnan yung mga sinacrifice nila, hindi nila na tinitingnan yung mga pain na pinagdaanan nila. Gaya naman niya, no, nung best example dyan is si Sylvester Stallone. Like, kung familiar ka sa story niya, yung story na Rags to Riches, okay? Kasi si Sylvester Stallone, binenta niya yung aso niya, sinacrifice niya yung napaka-valuable niya na aso para lang matupad yung gusto niyang mangyari sa buhay niya dahil alam niya na hindi lang niya matutulungan ang sarili niya pero matutulungan niya din yung mga tao na nasa paligid niya, okay? Dahil sa malaking vision niya, dahil sa malaking pangarap niya, sinacrifice niya ang aso niya para makatuparan yung pangarap niya, para mabenta yung script at mabenta yung sarili niya sa pagiging successful ng film na Rocky. Okay? So, hindi siya nag-focus sa resources hindi siya nag-focus sa kung anong wala siya. Instead, nag-focus siya sa kung anong meron siya, which is yung pagiging resourcefulness niya. So, hindi siya nag-focus sa resources, but instead, mas nag-focus siya sa pagiging resourcefulness niya. Okay? So, most of the times, we find excuses dahil mas nag-focus tayo sa kung anong wala sa atin or sa mga resources. Okay? Example, marami akong mga tao na nakakausap, okay, almost every day, na sinasabi nila, ay hindi naman ako magaling sa computer, wala akong magandang computer, wala akong magandang camera, wala akong magandang gadget, hindi ko magagawa yan, wala akong skill, wala akong ganito, ganyan. So, mas nag-focus sila sa kung anong wala sa kanila, mas nag-focus sila sa self-limitation. Okay? So, hindi dapat tayo mag-focus sa mga self-limitation natin. Instead, we needed to focus sa kung anong kaya nating gawin. Okay? Sa totoo lang, yung nag-umpisa ako sa online business ko, wala akong magandang camera, talaga wala akong magandang computer. Okay, yung computer ko nagkahang pa, nanghihiram pa ako sa partner ko ng computer para lang magawa yung mga videos ko. Okay, ginagawan ko talaga ng paraan para maging successful yung ginagawa ko. Ginagawan ko ng paraan para hindi maging excuse sa mga wala sa akin. Kasi guys, kung mag-focus ka sa kung wala ka, talagang walang mangyayari dun. Okay? So,
Ano yung ibig sabihin ng resources versus resourcefulness? Okay, so yung resources, ito yung time, yung money, yung knowledge, yung network, yung gadget, technology, experience, skills, contacts, at kung ano-ano pa. So yun yung kind of resources. Ano yung resourcefulness? So yung resourcefulness is, ito yung quality mo, okay, ng pagiging curious, yung pagiging determined, pagiging creative, yung passion, okay, yung pangarap mo, yung quality mo as a person, yung beliefs mo, okay? So, yun yung pagiging resourcefulness kasi the ultimate resource is resourcefulness. Kaya importante na mas mag-focus ka sa pagiging resourcefulness kasi yan yung magbibigay sa'yo ng mga resources. Okay? So, no matter what happens, don't give up and don't give any excuses. Just do it. Naalala ko yung unang nagbi-video ako kasi hindi talaga ako photogenic. I mean it. Okay? And, but yung ginawa sa akin na isa sa mga mentors ko, he challenged me na mag-video vlog. Sabi niya na, hindi mo pa nga nagagawa yung pag-video vlog, sumuko ka na agad. Ano yan? Parang totoo naman, which is totoo, kasi mas nag-focus ako sa self-limitation ko. Pero ngayon ko napapansin nyo, ang dami-dami ko ng video na na-create, ang dami ko ng video na na-upload sa YouTube, sa Facebook, sa vlog ko. Okay, mas na-immune na ako sa video ngayon, mas gusto ko nang mag-video. So dahil nag-focus ako sa resourcefulness ko, hindi sa limitation ko, at hindi sa resources ko, nagiging successful ako sa pag-video vlog. Kaya nyo nakikita yung video na to. Okay, I hope na ganyan din yung gagawin natin. And also, I hope na nag-take note ka kasi importante tong tatlong success pattern na to. Kung pwede mong gawin, ilagay mo sa isang maliit na papel sa sticky notes at ilagay mo sa kung saan madali mong makita as a reminder sa sarili mo kung ano yung mga dapat mong gawin para maging successful. Yun yung pattern, again, na bubuo ng puzzle mo, na success puzzle, yan yung success pattern. Okay? And also, if medyo na-confuse ka or if medyo hindi clear sa'yo itong success pattern na to, pwede kang mag-comment sa baba. And also guys, make sure na panoorin mo ulit yung video 1 at video 2. Okay? Para mas maging clear sa'yo ano itong success pattern na to. At also, ilalagay ko din yung link ng webinar replay ng shinare ko tong success pattern sa team namin nung last na live online training namin, okay? So again, I would like to congratulate you for staying at watching this last video. That only means na interesado ka talaga maging successful sa buhay mo. Thank you for watching guys, and if this video helped you, you can leave your comments below, you can click on like button, and also you can share the content. Don't forget to follow me on Facebook, on Twitter, and on Instagram. See you soon!